to be led by Councilor Ricardo Boy Isip of the 5th District of Manila. Tayo po ay mananalangin at lagay po natin ang ating mga presensya sa ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong mayamang awa at sa iyong biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isang nararito. Patuloy nyo kaming patnubayan at gabayan ang committee ito sa pangunguna ng aming committee chair, Konsehal Philip Lacuna, at sa lahat po ng mga kasamang member ng konsehal na narito, maging ang lahat po ng mga tanggapan at opisinang nire-represent ngayon at sa mahalagang pag-uusapan ay maging katanggap-tanggap at kaaya-aya at maging tulong para sa ikaunlad ng aming mahal na bayan at lungsod ng Maynila. Patuloy niyo kaming gabayan, bigyan ng lakas at talino sa lahat ng mga pag-uusapan at nawa sa lahat ng aming gagawin ngayon, ito'y maging kapurihan sa iyo. Ito ang amin samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The committee hearing on the Committee on Appropriations is called to order. We may now take our seats. Thank you. Good afternoon, everyone. And before we start with our committee hearing, may I just first acknowledge all the members of the Committee on Appropriations present with us in this afternoon. On my left is the Honorable Pamela Fa Fugoso Pascual, Vice Chairperson of the Committee on Appropriations from the 3rd District of Manila. Also with us is the member on the Committee on Appropriations representing the majority. We have the Honorable Timothy Oliver Sarcal of the 3rd District of Manila. Also member from the minority, the Honorable Terence Elibarbar from the 3rd District of Manila. We also have the Honorable Raymond Yupanco from the 5th District of Manila representing the majority from the 5th District of Manila. And last but not the least, we have the Honorable Nino de la Cruz, member of the Committee on Appropriations representing the 1st District of Manila. We also have present members of the 12th City Council. We have the Honorable Ricardo Boy Isip from the 5th District of Manila. We also have together with us Councilor Attorney J.B. Hison of the 5th District, who also happens to be one of the main proponents of the first ordinance that we're going to tackle. And we have the Honorable Marjun Isidro from the 1st District of Manila as well. And we have also our guest resource persons. First, we have representing, or we have the she's in fact our city treasurer.
Miss Maria Jasmine Jas Talegon. Good afternoon, ma'am. We also have from the Clerk of Court and ex officio sheriff, we have Honorable Attorney Jennifer De La Cruz Buendia. Good morning, attorney. And from the representing the office of the City Budget Officer, representing Attorney Mary Grace Chua, who is now busy with the Local Finance Council meeting. We have Ma'am Cory Bailosis. And other guest, representative from the Office of Councilor Bobby Espiritu, Rachel Villarta, representative. Oh, I'm sorry. We'd like to acknowledge also the presence of Councilor Bobby Espiritu. From the Office of the Vice Mayor, we have Sir Victorino Halandoni IV, John Ray Perdosa, Sean Malyari. From the Office of the Secretary, of course, we have the Secretary to the Mayor, former member of the City Council and Majority Floor Leader. We have Attorney Marlon Lacson. And together with him, Mr. Dante Cubacub and Maria Corazon Edovis of the Office of the Secretary. From the Office of the Clerk of Court of the RTC Manila, we have Kid Joshua Perteliano, Attorney Rosalio Torrentira, and Ezra Olivero Lim. Good afternoon, sir. From the Office of the City Prosecutor, we have Ace Christian Cabrera. We have Salp Jolas Brutas. Again, from the RTC, we have Milen Gilen, Senaida something. I'm sorry for I cannot read the handwriting. Sorry. Anyway, again, welcome everyone to the session hall of the City Council of Manila. And let us now proceed with the first order of the day. First, we're going to tackle Draft Ordinance 8524 entitled An Ordinance Increasing the Monthly Allowances for the Prosecutors of the Office of the City Prosecutor in the City of Manila and appropriating funds thereof. Authored by Councilors Ernesto Jong Isip, Councilor Chris Marie Bacani, Councilor Attorney Luisa Marie Quintostan, and Councilor Attorney J.B. Hison, who is present with us today. In fact, this ordinance is authored by the lawyer members of the 12 City Council. And with that, may I ask the Honorable Attorney J.B. Hison to please enlighten us on this matter. Okay, thank you very much po, Mr. Chair. Ito naman po isang simpleng ordinance lang naman po na itinataas po natin muli yung mga allowances po na nakukuha ng ating mga prosecutors po dahil I believe po yung huli po nating binigay po na rates noon pa pong 2009 or 2011. So alam naman po natin, madami na po nangyari. After that, nagmahal na po yung bilihin, nagmahal na po yung gastusin. So yung financial effect po ng mga binibigay po nating allowances is not the same as it was before. And alam naman din po natin, ito pong mga city prosecutors po natin ay mahahalagang parte po pagdating sa ating law enforcement dahil kung hindi naman po talaga sa tulong ng ating mga prosecutors, hindi naman po natin mapapakulong yung mga masasamang elemento po dito sa ating lungsod. Kaya malaki rin naman po ang utang na loob po ng lungsod sa mga prosecutors dahil kasama po sila sa mga tumutulong po na mapanatili na ligtas ang ating lungsod at sa katunayan po, delikado rin naman po ang kanilang mga buhay dahil po sa totoo lang po, sa mga prosecutors po kasi kadalasan nagagalit po ang mga kriminal po natin dahil sila po yung muka na nagpakulong talaga sa ating mga kriminal. So, syempre po, endangered din po yung lives nila dahil po sa nature ng kanilang trabaho. And I believe naman po, they should be properly compensated din po pagdating dahil po sa danger po ng kanilang trabaho. Kaya po, nais nga po natin, i-update lang po sana natin
ang mga rates po na binibigay po natin as allowances po sa ating mga prosecutors. And Your Honor, I'd also like to take this opportunity po to enlighten the committee. Kanina po, nandito rin naman po si Councilor Espiritu. Maybe he could further elaborate on this. Napansin po kasi kanina ni Councilor Espiritu that there's a problem with Section 2. Because in Section 2, yung appropriation amount po na nilagay natin is not actually calculated based on the actual number of prosecutors that we have. Inad lang po yung total per year na rates. So, opo, kasi ang nangyari lang po dito, inad lang yung 360 plus 264 plus 216 plus 180 plus 36. Hindi po siya reflective. Yung sa actual na ilalabas po dapat ng city ay maybe Councilor Bobby Espiritu could better enlighten us with that kasi po siya naman po yung nag-bring up talaga noon kanina. Pero yun lang po, sana po, alam ko po medyo masakit po yung magiging amount na to considering na hindi pa po tayo totally nakaka-recover sa pandemic. Realistic naman po tayo. Ako po ay parte rin naman po ng ating administrasyon. Alam ko po ang fiscal situation natin. But I believe this is one of the exception po na sa mga bagay na medyo kailangan po natin talagang laanan po ng pondo kahit may hirapan po tayo dahil malaki po talaga ang naitutulong po sa atin ng mga prosecutors. They are the ones that keep us safe together with the police. So sana po itaas po natin ang allowance ng ating mga prosecutor. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, Councilor Hison. With the indulgence of the other speakers, and you made mention of si Councilor Bobby Espiritu, may I just call on, kasi alam ko po, siya po yung isa po sa nagtutulok po nitong ordinansa po na ito, and alam ko na galing din po sa kanya, siya rin po yung unang gumawa ng endorsement nito sa City Council. May I call on Attorney Marlon Lacson to give his thoughts on this proposed draft ordinance increasing the monthly allowances for the prosecutors in the Office of the City Prosecutor. Hello. Maraming salamat po sa ating mga konsyal, sa pangunguna po ni Konsyal Philip Lacuna, sa pag-imbita niyo po sa inyong lingkod. Ako po bilang abogado at kabahagi ng lungsod ng Maynila as Secretary to the Mayor, ito pong request ng City Prosecutor specifically ay siguro po napapanahon na nga po tulad na po ng sinabi ni Konsyal Hison na mapagbigyan o ng increase yung kanilang allowance dahil binanggit nga po ni Konsyal Hison, 2009 pa. At kumpara sa ibang city o ibang LGU, medyo hindi na rin po tayo, kumbaga napapag-iwanan na rin po. Alam niyo po, ang City Prosecutor's Office kabahagi ng ating pag-dispense ng justice. Kasama po ang RTC, MTC courts, ay pati yung mga clerk of court, kabahagi po sila ng, bagamat nasa national government sila, kabahagi pa rin sila ng lungsod ng Maynila. Kasi kung sa mga nakapag-aral ng batas, ay kung maalala po natin, ay tatlo po ang pillars ng gobyerno na nagko-compose ng gobyerno. Isa po yung executive, kung saan po dyan nabibilang ang presidente, dito sa local, ang mayor, kami po, executive. Isa pang pilar o kumbaga haligi ng gobyerno ay ang executive. Kung saan sa national government naman ay ang kongreso at sa local naman ang city council. At ang pangatlong haligi ng gobyerno ay ang judiciary, kung saan po nakapaloob ang city prosecutor. Kasi dispensation po ng justice yan. Reflection din po sa lungsod ng Maynila kung mabilis ang dispensation ng justice. Bakit po tayo nagbibigay ng allowance sa ating mga national government agency?
Kasi katulong po natin sila sa pag-administer ng gobyerno. Yung bagamat sila ay national, kabahagi po sila natin. Kasi pag successful po yung pag-prosecute at pagbibigay ng dispense ng justice ng mga ating mga judges, reflection din po sa pamamalakad sa lungsod ng Maynila. Kumbaga, nababawasan ng krimen, kung meron talaga mga kriminal na dapat i-prosecute. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng peace and justice. Kasi kung hindi po maayos ang peace and justice natin, lalaki naman ang gastos natin. Kaya ito napakaliit na halaga lang po na kumbaga additional na tulong lang po sa ating mga city prosecutor kung mapapagbigyan po ng ating mga konsyal na panahon na para mataasan ang kanilang allowance. Of course, we submit to the wisdom of the committee and the wisdom of the City Council as a whole as to how much. Kasi may mga request po sila individually per office. Pero siyempre, ang power of the force lies with the City Council. So we submit. Siguro subject sa availability ng pondo. Gusto ko rin po sanang i-manifest, bukod po dito sa tatlong naka-agenda ngayon, meron din pong request yung mga RTC judges and MTC judges. In fact, na-forward na po namin yan almost the same time nung sa city prosecutor. Hindi lang po namin alam ba't hindi po na isama ngayon, pero na-forward na po namin yung request nila. Halos lahat naman po yan ay talagang, kumbaga napapanahon na, umabot na ng, I think yung mga judges, yung RTC more than 3 years, yung MTC na pag-iwanan po. Kaya sila nagre-request, compared to other cities, ay huli na po tayo. Gusto ko lang po sanang sabihin, malaking bahagi sila ng ating pamamalakad ng gobyerno. Kaya ako'y personally ako'y nag-agree dito at hindi po ako nag-object sa kanilang request na may increase na po yung kanilang mga allowances. Although, siyempre, again, subject to availability of funds at saka submit to the wisdom of the members of the City Council. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you po, Attorney Lacson. And once again, before I open the floor for questioning or for the deliberation, para lang din po, dire-diretso po yung flow po natin para rin po mabigyan ng linaw. May we call on someone from the City Prosecutor's Office? I think the Honorable Attorney Jovan Lim is not present with us today. Maybe, probably is busy. But I saw that the Honorable Attorney Christian Cabrera, or the Assistant City Prosecutor, is present with us today. Okay, can you please enlighten us with regards to this ordinance? And please identify yourself. Good afternoon, Your Honors. I'm Senior Assistant City Prosecutor Jolas Brutas. I'm appearing in behalf of our very own City Prosecutor, Jovan T. Lim. First of all, we would like to extend our sincerest gratitude to the Honorable City Councilors, the sponsor of the bill, co-sponsors and co-authors, as well as to the good Secretary to the Mayor, Attorney Marlon Lacson, for supporting the cause of the prosecutors of Manila. So, the Office of the City Prosecutor of Manila requested the increase of allowance for city allowance of the prosecutors. The OCP Manila requested for the increase of allowance, considering that since 2016, our city allowances have not been amended or updated
considering the increase of prices in commodities and the inflation. We would like to manifest also that we have submitted a position paper in support of this request before the office of the Vice Mayor. I hope copies thereof will be furnished the good city councilors. Regarding the amount needed for the appropriation, we would also like to manifest that the number of plantilla positions in the office of the city prosecutor is actually 181. So we have one city prosecutor, 181, sir. One city prosecutor, 7 deputy city prosecutors, 74 senior assistant city prosecutors, 98 assistant city prosecutors, and we have 1 prosecution attorney. Excuse po. Ano po yung item po ng prosecution attorney? Hindi siya ACP? It's different item po, different salary grade, prosecution attorney. The title is prosecution attorney. Mr. Chair, maybe po makakailanganin po ng amendment po ng draft ordinance because under our draft ordinance, hindi po nakalagay yung item na prosecution attorney. Yun lang po, Mr. Chair. Noted on that. Please continue. And in summary, the request is for the increase of the allowance as follows. For the city prosecutor, from 17,000 pesos to 30,000 pesos. For deputy city prosecutor, from 13,000 pesos to 22,000 pesos. For senior assistant city prosecutor, is 11,000 pesos to 18,000 pesos. For assistant city prosecutor, from 11,000 pesos, for assistant city prosecutor and prosecution attorney, from 11,000 pesos to 15,000 pesos, Your Honors. That's all, Your Honors. We are open for clarification or any questions. Okay. Thank you very much, Attorney Jolas. The chair would now like to open the period of questioning to our resource persons. So, meron po bang gusto magtanong? Unahin ko na po muna siguro. Directed to one of the authors of the ordinance. With regards to dito po sa ordinansa nyo po, meron po nakalagay ni inquest allowance na 3,000, 12 months. May I know ano po ba ibig sabihin nito to the proponent or maybe from the office of the city prosecutor? What do we mean by the inquest allowance? Pasensya na po kami, wala pong abogado sa amin dito. If I may, Your Honors. Currently, inquest prosecutors being assigned as inquest prosecutors are receiving, on top of their city allowances, an amount of 1,000 pesos per month during the period they are assigned as inquest prosecutors. That's 3 months in a year, Mr. Chair. So that's exactly 3,000 pesos for each inquest prosecutor for the year. So we would like to request for the increase of this allowance from 1,000 pesos to 3,000 pesos a month. Mr. Chair, if I could add clarification din po para mas maintindihan niyo po tsaka ng mga kasamaan po natin. Kasi po yung mga fiscal po natin, from time to time, they get assigned as, aside from yung regular duty nila sa court, they are sometimes also assigned na sila ang mag-i-inquest po sa inquest proceedings natin. So,
this, ang contemplated po ito is an additional allowance po for those lawyers that aside from their duties, sila rin po yung na-assign sa inquest natin. Because ang inquest po natin actually, it's also a dangerous job for them dahil ikaw yung unang hahatol kung pwede ba silang makalaya muna for further investigation or rekta kulong na yung mga na-arrested, mga accused natin. So this an additional compensation po for the dangers that they will face considering na na-assign po sila for inquest. Yun lang po, Mr. Chair. Okay. So, on top of the allowances of the members of the city prosecutor's office, we have an additional inquest allowance for inquest prosecutors. Am I correct? So, on top pa po yun, no? Yes, Your Honor. Sandali lang po. Recess declared by the chair. Ayan, isang mapagpalang araw po ng Sabado sa lahat kay Mayora Hani Lacuna at sa pangunguna po ng ating napakasipag na Vice Mayor Yul Serbo, kasama po si Congressman Ernix, ang ating po mga konsehal ng Maynila, Distrito 1. Kami po, sa ngalan po ng Barangay 51 ay taos-pusong nagpapasalamat sa handog niya sa mga batang Maynila at itinaon pa po sa araw ng aking kapanganakan. So maraming salamat, marami po tayo natutulungan. Kay Vice Mayor Yul Serbo, mabuhay po kayo, pagpalay po kayo ng Panginoong Diyos at sana tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod bayan, ang ating pong pagbibigay serbisyo sa mga batang Maynila. Marami po tayo natulungan at kami po ay lubos na nagpapasalamat. Kasi ito pang may gusto anak ko Ako po talaga ayaw ko pa Siya po ang gustong-gusto na. Nininervyos nga po ako sa kanya kaso sabi niya, Mama, may pagkakataon na dito. Ito na lang, sabi niya. Kaya sabi ko, sige, ikaw bahala, kaya mo ba? Oo niya, oo daw po. Pumayag na po ako. Hearing resume. Okay. Para na lang din naman po sa kaalaman po ng lahat po dito na present, alam din naman po natin na lahat po tayo ay may kanya-kanya pa pong trabaho ngayong hapon and gusto rin po natin matapos din po ito kaagad itong hearing. Anyway, at this moment, let us not first get into the details. I'd just like to call on first if the councilors would indulge me to please call on first. Ang importante po yung sa number 1 is yung from the City Budgets Office.
if si Attorney Grace, I was in receipt of a letter, response from upon our invitation, from Attorney Grace Chua. May I just ask her representative to please read the letter that was sent to me and please explain. And most especially, later on, I'm going to call on si Ma'am Just Taligon to give us at least the financial standing of the city. Kasi po, alam nyo, as much as kami po, gusto po namin talaga magbigay ng mga hinihiling po na request ng allowances. Why not? But then at the end of the day, it's all about the fiscal standings of the city. So before we proceed, I would just like to first call on the representative from the Office of the City Budget with regards to this matter. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, everyone. Here is the letter from the City Budget Officer addressed to Honorable Salvador Philip Lacuna, Chairman, Committee on Appropriations, Manila City Council. Dear Chairman Salvador Philip Lacuna, this is in connection with the draft ordinance on the request for the increase of allowances of the Office of the City Prosecutor, Regional Trial Court of Manila, Manila Trial Court, Metropolitan Trial Court of Manila. As background, the City Government of Manila is presently granting allowances to certain national government personnel which amounts in the total of 533 million. While our national tax allotment or NTA, this is the share of the City of Manila from the national government collection from internal revenue taxes and custom duties. For fiscal year 2023, there was a decrease by 720 million. And for FY 2024, we are all seeing the decrease by 465 million compared to the fiscal year 2022 NTA that has been previously received by the city from the national government. This NTA decrease is brought about by the downturn in the national government collection due to the COVID pandemic years 2020 and 2021, which is the basis for the NTA computation for fiscal years 2023 and 2024. It may be emphasized that due to these lost revenues, the city government has forgone some of its regular programs, projects, and activities. Given these decreases in revenues and our current expenditure for the allowances of national government personnel, it is requested that the Committee on Appropriations further review the requested increase in allowances. It is also suggested that new revenue sources should be identified to serve as fund source for any increase in allowances. Otherwise, such increase in expenditure without any new revenue source will result to the city further cutting down programs, projects, and activities which will be detrimental to the constituents. For the committee's consideration, please, thank you. Very truly yours, Attorney Mary Grace Chua. Thank you, sir. Maraming salamat, Ma'am Cora. So, kung mamarapatin po na iba, ako na rin po magtatanong ng iba po. And I hope this would serve as a general answer to the following items on the agenda. So, sa madalit salita po, Ma'am Cora, tayo po ay nagbibigay, granting, or nag-appropriate ng 533 million allowances to certain national government personnel, which amounts in total of 533 million. If I'm not mistaken, this also encompasses po yung mga teachers po ba? Tama po ba? May allowance po tayo sa mga teachers? Okay. Ano po? Teachers? Pwede pong pakisabi kung saan, ano po, no? Hello? Ayan.
Yun pong mga national agencies, yun pong Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Office of the City Prosecutor, DILG, Register of Deeds, Teachers, Public Attorneys, DIPAW, and COMELEC. Okay. So, sinasabi po natin na tayo po nag-appropriate ng 533 million. Nabibigay naman po natin yon so far, no? So far po, nabibigay naman po. Kahit po tayo po ay nagkaroon ng decrease ng share or NTA ng 720 million. Tama po ba? Opo. For the Yes, Your fiscal Honor. year. Ngayong taon po, 2023. Opo. At ngayon po, sa susunod na taon na ginagawa po natin, ay sa estimate nyo po, mababawasan pa po tayo ng 465 million. Estimate po yun o meron ng Bali, ano po yun, estimate pa lang kasi indicative pa lang po. indicative? Opo. Oo. Pero yung sa yun, 720, medyo accurate po tayo sure doon. na po yun. Okay. Ma'am, ito po yung tanong ko. Sa Office of the City Prosecutor, magkano po ang binudget po natin ngayong taong 2023? Kabuuhan na po. Ano po, 21,758,400. Ma'am, pwede pa 21 million. 758,400. Thank you very much, ma'am. No? Si Attorney Jolas, may I ask, ngayon po sa kwentadas niyo po, sa hinihingi niyo po, magkano po yung additional o yung kabuuhan na po ng appropriation? Para po malaman na po namin kaagad, mas mabilis na po tayo. And I will also ask the same questions to the next items on the agenda. So from 21 million, magkano po yung sa tansya niyo po? Currently, Mr. Chair, our own computation for the entire for the year is 24,660,000. With the intended increase, it will be 37,596,000 pesos. Pero ang appropriation po natin is 21 million. Tama po ba, ma'am? 'Yun po yung sa amin. 21 million. 21,758. May I know, ma'am, if the 21 million pertains already includes the allowances of the city prosecutor? Attorney Jolas, I think po kasi yun po yung talagang inappropriate po natin eh. Yun po yung talagang pinagbabasihan nung kahit po yung sa kwentadas niyo po is 24 million, hanggang 21 million lang talaga kasi yun po yung nasa budget. Tama po ba ako? Opo. So ang rene-request niyo po ngayon, kaya po natin ito ginagawa para po kasi sa panahon ng budget, which will be in the coming months ahead, gusto po natin madaliin to kung kaya po natin talaga, di po ba? Para po mapasama sa ating budget for Yes, 2024. So, just to clarify, Your Yes. Honor, the requested appropriation of 37 million pertains to the 181 plantilla Yes. possessions, but the actual warm body is only at 137. 130. Okay. Pero po, basta't yun po yung rene-request nyo, no? Yes, Your Honor. Saka na po namin bibilangin, pero at least ballpark figure, ang rene-request nyo pong appropriation now is 37 million from 21 million. Tama po ba ako? From 24 sa tansya nyo. based on our Okay. computation. So more or less, igitna na lang po natin, more or less 15 million, Ma'am Cora, yung hinihingi po nila na karagdagan sa opisina pa lang ng Office of the City Prosecutor. Tama Yes, po Your ba? Honors. Okay. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Okay. With that, may I ask, before we ask the next resource person, Ma'am Cora. Okay. Sige po, ma'am. You are recognized by the chair. Yun po kasing computation na to, actually medyo ni-rundown lang po. Pero yung sa prosecutor, yun po yung 21,758 na actual natin for 2023 budget. Yun yung nakalagay sa libro. Okay. Opo. Tama. Okay. Yun naman po yung pinagbabasihan po natin. Opo. Okay, ma'am. Thank you. And with that, may I just call on Ma'am Justa Legon, our City Treasurer,
with the to enlighten the members of this committee as well as other members of our actual financial standings. Kamusta ba yung koleksyon natin ngayon vis-a-vis sa atin pong appropriated na budget? Para lang din po sa kaalaman ng lahat. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. As of July 31, ang collection efficiency po natin ay nasa 48.99% pa lang. It's a total of 17.941 billion. Ilang percent, Ma'am Jazz? 48.99%. As of ngayon? From locally sourced revenue. Kasi po, si NTA po, nasa 4.2 billion pa lang ang i-remit sa atin. So it's a total of, ang total po ay year to date is 2.4 billion pa lang. Out of 4.2 na estimate. Okay. Pero yung remaining allowances po ng mga city prosecutor natin, bababayaran natin, Nababayaran po natin yan. Okay. Kasama po kasi yan yung mga funded ordinances. Gaya po ng mga sa senior citizen, Okay. sa PWD, Opo. solo parent, mga estudyante, lahat ng MPD, yung national nababayaran po natin Okay. yan. So ang medyo malaki po talaga ang kailangan nating cash availability for that. And that it also includes yung pong sa amortization ng loan at interest. Yun po ang priority nating for the cash availability. Okay. Tatanungin ko pa naman sana susunod si Attorney Liadok. Sa susunod. Okay. Okay. I'll ask you na lang, Ma'am Jazz, in a very straight fashion. Can we afford these increases in our next year's budget? Ito na pala si Attorney Veron. Can you please, sandali lang po. I know that everyone's busy, but ma'am, straight question. Yung rene-request po ba ng Office of the City Prosecutor sa inyo pong opinion, kakayanin po ba natin sa susunod na taon? Pwede po siguro, kaya lang, meron po dapat isa-sacrifice. Gaya po ng ginawa namin sa budget deliberation namin. Kung nag-increase po kami sa PS, we have to decrease dun sa MOOE para lang po magiging same level. So kung mag-i-increase po tayo ng allowance nila, meron po tayong dapat i-sacrifice. Pero na posible. ibang accounts para mapagbigyan po sila. Considering po yung kanilang nire-request na increase is almost 100% and our tranche is only 3% increase. Okay. Baka Posible, po, pero- may magsasacrifice. Posible pero mahirap. Opo. Tama po ba? Opo. Not to put my words into your Opo. mouth. Ma'am Jazz. O sige po, ma'am. Okay, maraming salamat. Okay, thank you very much. You are excused. And I know that she's also kind of busy right now, so may I ask lang for the opinions of our city legal officer while she's with us ngayon, this afternoon. Because I remember, para lang din po sa kaalaman ng iba, when we did increase the numbers, when the Office of the Public Attorney's Office requested for an increase in their appropriation, si Attorney Liadok made a comment na hindi lang umabot na una na yung ordinansa, but you made a comment with regards to the allowances that were given to the PAO lawyers. I'd like lang you for the information of this committee, your comments regards that, and your opinion, Attorney Liadok, with regards to the request of lahat na po, yung ating request ng mga city prosecutors, ng mga clerk of court ng both MTC and RTC, as well as the judges.
an increase in their allowance. Can you please give us an opinion? Yes, sir. Good afternoon to everyone. When the Public Attorney's Office actually requested for an increase in their allowances, we actually referred it first to the City Budget Officer who actually said that the funds of the city was not, I think, was not sufficient to cover that. However, we deferred to the wisdom of the City Council, who was the power of the purse, but I think we have to consider the decrease in the allocation by the national government to the city taxes, Your Honors. Okay, I remember vividly with regards to your proposed line veto of the said ordinance that you have made you would wanted sana that yung across the board na lang yung increase po nila regardless of rank and salary grade of the officers, no? Yes. I quite remember it na gusto niyo po yung you suggested na na across the board na 10,000. Tama po ba ako? Yes, Your Honor. May I read the portion of the opinion? We said that this office recommends that the monthly allowance or incentive of the PAO lawyers should be amended to a uniform amount of 10,000 regardless of rank or seniority, Your Honor. So, yung sa case po, because it's related here din, no, yung sa PAO po, you suggested that a uniform increase of 10,000, or not actually increase, uniform allowance. Uniform Because allowance. we are of not 10,000. naman mandated by law to give allowances. Tama po ba? We are not, Your Honor. Okay. It's the prerogative of the city. Yes, Your Honor. Okay. And your thoughts on this matter, Attorney Ladok? Just that the City Council take into consideration the cash performance of the city, Your Honors, and the decrease in the allocations of the taxes. Okay. Thank you very much. Do you have any members who would like to ask from the Office of the City Prosecutor or anyone with regards to this matter before we proceed to the other items in the agenda? Ang sa akin lang po kasi dito importante, magkano ba yung current na appropriation po natin sa 2023 and magkano po ba yung tinitingnan nyo po na increase? Fair. Okay. Meron po pa bang gustong magsalita from the Office of the City Prosecutor with regards to this matter? Now is the time to... okay. Thank you po. Good afternoon, Your Honors. I am Assistant City Prosecutor Christian B. Cabrera. I am currently the President of the Prosecutors League of Manila. Good afternoon to all po. We'd like to just extend our gratitude for considering our request. And as my colleague has said a while ago, we submit to the wisdom of the Council regarding this matter. And we reiterate our thanks, our gratitude for considering this. Maraming salamat po. And the Prosecutors League po, on behalf of the Prosecutors League of Manila, you can always count on our support po to the city on matters po kung ano pong need ng city. You can always approach me as pwede po magpunta sa amin sa opisina if may mga concerns po kayo. Salamat po. Okay. Thank you, Attorney. If I may ask, ulitin ko lang po kanina kasi sabi ng principal author natin, si Attorney JB, 2009 daw yung last increase nyo. 2009 ba o 2011? But in fact, it was 2016. 2016 po. 2016 po talaga. Okay. Yung pong... Sir, Attorney, ano na lang po siguro in your rank or siguro marami po dito is yung sa Deputy City Prosecutor. Vis-a-vis other cities, how are we doing
pasensya na po. Magkano po ba yung allowance, let's say, since kayo po yung presidente ng ano, baka po alam niyo lang kung ano ba yung Manila comparable to other cities. Patas ba tayo? Mas mataas tayo? Or Comparable naman po, although meron talaga pong ibang cities like yung mga medyo mataas po yung kanilang sigurong income na talagang exceptional po. Parang katulad po sa I think Valenzuela, mataas po yung mataas po yung allowance nila doon. Mataas income pero konti tao, no? Yun lang po. At konti rin yung mga konti po yung prosecutors mga kasi doon. Oo. Kaya po yun yung concern din po namin. Napakalaki. Kami po yung pinakamalaking grupo ng prosecutors in the whole NCR. We're bigger than Quezon City po sa number po ng prosecutors. Kasi doon, sa number of cases din po kasi na pumapasok, pinakamarami po talaga yung Manila. Po, inquest and PI po, madami po talaga. Yeah. Rest assured naman po, kami naman po sa City Council and also under the leadership of the Honorable Mayor Dr. Hani Lacuna. Actually, si Mayor po yung nagpamadali po sa akin na i-committee hearing na to para po malaman natin kagad. Because we'd really like to give what is due our hardworking and diligent city prosecutors and members of the legal system under the City of Manila. Yun lang talaga. But rest in mind na talagang pag-aaralan po natin to dahil kung talagang may pera lang yung City of Manila. Siguro po, pag marami na tayong ano. Yun lang. Thank you very much, Attorney Christian. Thank you. Okay. Before we could proceed to the other items on the agenda, so I could also call on, can we proceed? Okay. The Chair would like to proceed to the second item on the agenda, and it is the letter dated June 23, 2023 from Attorney Jennifer De La Cruz Buendia, Clerk of Court and ex-officio Sheriff, and Attorney Shaira Ador Dionisio, Assistant Clerk of Court, both from Regional Trial Court Manila, requesting an increase in their monthly allowances. Ma'am Jennifer. If I could recognize you. And please, after po your welcome remarks or your opening speech, may I just ask kung how much increase you are asking versus the current appropriation for fiscal year 2023? Yes, Attorney, you are recognized. Yung mga tiga-office of the city prosecutor, I know if you're busy, you are now excused by the chair para po maka-attend pa po kayo sa iba pong trabaho. Maraming salamat po ulit. Good afternoon, honorable gentlemen and ladies of this august body. I am Attorney Jennifer De La Cruz Buendia, Clerk of Court and ex-officio Sheriff of the Regional Trial Court of Manila, and 20 years your department head of the City Sheriff, the Office of the City Sheriff of Manila. Your Honors, our letter is pertaining to our request for an increase in allowance, which was granted in 2015 on the basis of the Ordinance 8844, which was on, I think it was authored by our Secretary to the Mayor, Secretary Marlon Lacson, and Councilor Yupanco is also here. So, Your Honors, we are asking an increase from 15th, the Clerk of Court is currently being granted an allowance of 15,000, and the Assistant Clerk of Court is given 7,500. Before 2015, Your Honors, in 2015 downwards, the Clerk of Court was receiving the same allowance with that of the judges. However, Your Honors, Manila from 56 branches was increased to now 71 branches.
So the judges, of course, they have to be prioritized. So their allowances has been increased from the 15,000 to, I think currently they're now receiving about 40,000 or 35. So after computation, Your Honors, annually for the clerk of court and the assistant clerk of court, the amount would be 270,000. But with the increase that we're asking from 15,000 for the clerk of court from 15,000 to 30, and 7,500 to 25,000, that would amount to 660, with a difference of 390,000 only. So we are also grateful, Your Honor, that we have been supported by the local government. Of course, the courts, most of the RTC branches are housed in the City Hall. We have also been given assistance to city-paid employees who are now with some of our judges. Now and then, the city has been generous enough to give us some supplies and air conditioning units. So, and we understand also, Your Honor, the financial status of the city. And it is for you, Your Honors, to consider our request. Thank you, Attorney Buendia. Okay. The chair would now like to open the floor for questioning from our members of the committee. Meron po bang gusto magtanong? Okay. So ma'am, ang rene-request nyo lang po is ilan ano po ba ito? We are only two people. It's only it's only for myself and my assistant clerk of court, Your Honor. Okay. So hindi na po natin mahihimayan. So with that, are there any other questions with regards to this Your matter? Honor. Councilor Tolcercal, you are recognized. Thank you po, Your Honor. Siguro rin naman po, I think this was also consulted naman with the city treasurer and the city budget officer din naman po. And seeing as si Attorney Buendia naman po has been here in Manila City for a while na rin naman po, I think very deserving din naman po siguro nung sa proposal rin naman po ito. And she is, I can attest rin naman that she is good for this proposed na allowance increase rin naman po. And I'm sure all the other members of the sheriff's office din and the clerk of court will give the same comments as well. So siguro naman po para mapadali rin naman po ang buhay ni Attorney Buendia ay pwede rin naman po natin i-consider ito sa City Council. Yun lamang po, Your Honor. Thank you, Councilor Sarcal, for that kind comment. Okay. Are there any other questions? With that, thank you very much, Attorney Buendia, and with the refer this matter na lang to the plenary when we do our regular session. Thank you very much. And thank you very much, Your Honor. you are excused as well as Yes. your other companions Thank you. with us today. Okay. Thank you. So let us now please proceed to item number 3.
Item number 3, it's a letter dated July 29 from Attorney Rosalio Torrentira, Clerk of Court 6, and Attorney Ezra Olivero M. Lim, Assistant Clerk of Court, Office of Clerk of Court, and Ex Officio Sheriff, Metropolitan Trial Court of Manila, METC Manila, requesting an increase in their monthly allowances provided by the City Government of Manila. May I call on Attorney Torrentira or Attorney Olivero M. Lim to please discuss Magandang hapon this po, item Your on the Honors. agenda. Magandang hapon po sa ating lahat. Pakilala ko po ang aking Assistant Clerk of Court. Kasama ko po ngayon, si Ezra Olivero Lim. Your Honors, unang-una po magpapasalamat po kami dahil po hindi po kami nakakalimutan kapag nag-grant po kayo ng allowances sa ating mga judges. Kasama po palagi ang Clerks of Court po. Ito pong aming sulat po, Your Honors, humingi po kami sa inyo ng increase from my allowance from 15,000 to 25,000, Your Honor. And from sa aking Assistant Clerk of Court naman, from 13,000 to 20,000, Your Honor. Now, sa computation ko po, sa halagang 25,000 for my allowance, magiging sa 12 months po siya, magiging 300,000. And then kapag in-include po yung sa aking Assistant Clerk of Court, which is 240,000 in total, magkakaroon po kami ng total allowances na 540,000 po annually. Ang difference po niya from the previous allowances granted to us is around 104,000 lang po, Your Honor. Bali, sana po ay mapagbigyan po ninyo ang aming kahilingan po. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, sir. You are again si ano? Attorney Rosalio Torrentira, Your Honor. Yeah, okay. Torrentira po. Torrentila. Torrentira. Rosalio, sir, Your Honor. Maraming salamat po, attorney. I guess at this juncture, wala na rin naman pong gusto magtanong sa amin dahil dadalawa lang naman po kayo. But just for the record, a while ago si Attorney Marlon Lacson has also made mention that he already made an endorsement for the information of the committee that meron na rin pa palang mga pinadala sa kanilang letter yung mga judges from both MTC and RTC with regards to increase also of their allowances, yung mga judges po. So, yung kila Attorney Torrentilla kasi dalawa lang naman po sila doon di ba? Pero Yes, Your Honor. hindi lang po ito. So, si ma'am po natin from the city budget, I'm pretty sure that the majority floor leader, si Attorney Jong Isip, will be coordinating with you closely with regards to this matter. Kasi para po maging ma-implement po natin to, para po maisama po sa budget, kailangan po ginagawa na po yung ordinansa po ngayon, no, attorney. So, antabayanan lang din po natin. But just for the, para lang din po magkaroon ng expediency or para lang din po ma-publish yung matter, probably, i-convene na lang po natin yung as a committee, as a whole, ang atin pong buong 12 City Council when we tackle yung endorsement na inaantay po natin with regards dun po sa increase in allowances ng hinihingi po ng ating MTC and RTC judges. Just for your information. And with that, Sir Attorney, you're excused by this Thank you, Your Honor. committee. Thank you very much. And before anything else, since we have no more items in today's agenda, but there is still one other matter that we would like to discuss since kumpleto na rin naman po dito yung ating pong committee. And as part of the other matters, I would like to call on Principal Author of Honorable, puro attorney na, Pamela Fafugoso Pascual with regards to this proposed ordinance. An ordinance amending certain provisions of Ordinance Number 8756 that will entitle minor persons with disability to the monthly monetary allowance of 500 pesos pursuant to Ordinance 8565. Councilor Fugoso Pascual, you have the floor.
Good afternoon po, Mr. Chair. Ito pong ordinance po ito. Dadagdag lang po natin sana yung mga minor persons with disability. Kasi po, last time po, na-approve po natin itong ordinance na to, na ang binibigyan natin na PWD, yung mga above 18 years old. Ngayon po, dahil nakita naman po natin na marami po talagang nangangailangan. At importante rin po na yung mga minors natin na may disability, sana mabigyan rin po natin. Kaya inaano natin itong ordinansan to para lahat po ng below 18 years old makasali po dun sa allowance na 500. Kasi po, malaking tulong po sa kanila ito. Ito naman po siguro mga 6,000 na tao na times 500, mga 3 million po. Na sana ho, makasama na rin po sa budget sa darating na January 2024. Effective January 2024. With that, Chair declares the open for questioning. Thank you, Your Honor. Kasi po, alam naman po ninyo, doon sa committee ko naman ho, magkakarugtong po kasi yan, senior, tsaka po yung mga PWDs, di po ba? So, bago po ngayon yung, actually narinig ko na po itong additional neto Narinig ko na po ito. Kaya lamang po, meron lang po akong konting mga tanong para ho mas malinawan. Ano po? Kapag sinabi niyo po bang minor na PWD, kasi po meron ho ngayong nag-a-apply ng mga PWDs na hindi minor, yung mga malalabo ang mata. Para maganda po ang tanong, pagka ho ba PWD, ano pa po ang sakop o yung pong mga overall na sakit na pwedeng isama ng mga PWDs? Aside from sa mga, siyempre, yung mga may polio, ano pa po? Usually po, nag-a-apply na PWD, kunyari na yung mga bata, kung malabo ang mata, kung 800 ang ang salamin nila. Okay. Kasi kunyari na, bata lang siya, 5 years old. Sobrang labo na mata. Hindi siya nakakakuha ng allowance. Okay. Diba? Pero ngayon po, kahit bata sila at meron silang disability sa physically or bibigyan po natin sila ng allowance kasi mas kailangan naman po talaga ng mga bata. Okay. Tulong natin po yun sa mga magulang. So yung binabanggit po ninyo kasi napakalaki po kasi ng sakop niyan Ito po, mata pa lamang po ito. Wala pa po yung physical defects ng bata. No? Yung po bang, siya na lang po, yung po bang duling pwede isama sa pagiging PWD yan? I-check ko lang po kung kasama ang cross-eyed. Pero usually po, ano rin ho yan parang... Defect? Defect pa rin ho Opo. yan. Baka naman ho kasama. Kaya nga po, kasi po, pag pinag-usapan po kasi natin yung PWD, minsan nakukontain lang tayo sa kakulangan ng parte ng katawan. Hindi po ba? Kasama po dyan yung mga may sakit. Opo. Opo, kasama po dyan ang mga may sakit. Lalo na yung mga sakit na hindi gumagaling. Correct. Kaya nga di ba po ang PWD, nire-renew ho yan Kasi every 3 years yan, renewable. Kasi merong sakit na gumagaling. Yun nga po ang kagandahan dun sa kanilang programa. Iba naman po kasi sa senior, kaya po sa kaalaman naman po ng iba, kapag po si PWD naging senior na, pinapipili po yan Pero karamihan, pinipili po talaga nila pagiging senior. Kaya nagbabago po ang ID ng mga PWD going to senior na citizen. Kaya po ako nagulat, maganda po yung panukala na to, napakaganda po nito kasi ang dami pa po nating nakikitang mga bata na hindi pa pala talaga nagkakaroon. There was a time po, nung nandun tayo sa Kalinga, sa District 1, binanggit po yan na sana po nga raw madagdagan naman ang coverage ng allowance ng mga PWD, isama na yung mga minor. Thank you. Salamat po. May tatanong lang po ako sa pangunahing may akda.
Okay. Tanggalin na po natin yung kung ano po yung magka-classify na PWD, kung yung cross-eyed or yung merong hair lip or whatever. Ang nabanggit po ng ating pangunahing may akda, 6,000 na katao. Tapos sabi niya 3 million. Monthly po to. So akin puntan siya, 6,000 times 500, that is 3 million a month. Now, hindi lang po siya 3 million. So times 12 po kasi yon, that is 36 million a year. Yung hinihingi po ng ating principal author, yung 36 million, sobra-sobra na po yun sa hinihingi ng mga judges kanina na increase. Kasi yung sa prosecutor po, 14 million, masaya na sila. Yung sa PWD na i-increase natin yung minor, we are asking for 36 million. Meron pa po ba ditong tiga City Treasurer? Kasi yung hinihingi ng mga judges, wala pang 30 million. Lahat na sila. Your Honor, ako na lang sasagot kasi parang nagpaalam pinalis sa nyo akin lang yung kanina mga prosecutor, no? Mr. Chairman, wala nga pondo. Sabi, wala na raw pag-uusapan dito. Kaya, paano gagawin natin? Pero, nga, kunin daw ang pondo sa ibang mga sources, kung paano pag-ekesin yan, tanggalin sa iba, ilagay dito. At siguro yan pag-uusapan na lang natin sa budget deliberation. Yun lang po, Your Honor. Sorry, Honorable Monyupanco. Can you please repeat your question? Kanina po kasi yung nagpapaalam po, aalis na si ating City Treasurer. Sabi ko, ma'am, sige, pwede na kayo umalis kasi alam ko naman sasagot nyo lahat dito, wala tayong pondo. So, at the end of the day, sabi ko, dapat yata wala tayong pinag-uusapan kasi wala nga pondo. Pero alam ko, pagdating ng budget deliberation, doon na lang natin pag-uusapan kung saan tayo pwede magtanggal, ilagay dito, at siguro doon natin mapafinalize lahat yan. At naniniwala naman ako, pwede naman tayo mag-urong ng mga budgets kasi total wala na naman COVID ngayon. Kasi dati, ang laki ng pondo pagdating sa mga vaccine, sa mga COVID natin. Yun, sa tingin ko, pwede natin alisin yung mga yun. At siguro ilagay na natin sa pondo ng panukala ng ating mga PWDs. At siguro tignan natin kung pwede tayo mag-allocate ng pondo para sa mga ating clerk of court, sa mga judges, no? At para maging masaya naman si Consial Bobby Espiritu. You recognize Councilor Nino de la Cruz. Thank you, Mr. Chairman. At gusto ko lang po malaman po, ilan % po ba ang nakukuha ng mga PWD ID holders po? Pagka ginagamit po nila yan sa mga establishments po. Ang nakukuha na ni discount parang 20% eh. 20%? 20%. Opo. Pero chine-check naman po rin ho yan kasi may mga restaurants rin naman na nag-check dito sa City Hall kung valid yung mga ID. The reason why kung bakit ko po kasi naitanong yan, Mr. Chair, is because personal experience, meron ho akong kinainan na restaurant and meron grupo ng mga kabataan, siguro mga nagbabasketball yun eh. Nung nag-bill out sila, lahat sila nag-present ng PWD ID. So, siguro, siguro dapat higpitan din ho natin yung pag-release po natin ng mga PWD IDs kasi mukhang nagagamit po talaga, naaabuso po siya. So, and siguro, puros naman po to, Mr. Chair, yung proposals po kanina, although alam na ho natin yung kahihinatnan, pero isingit ko na lang din po na sana maiano rin po natin na mabigyan din po ng monthly allowance yung ating mga kasamang empleyado rito sa lungsod ng Maynila, yung mga regular employees. Kasi mukhang yung mga national na bibigyan talaga. Pero naman, nakakaunawa pa naman lahat. So lang, sana wag malimutan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Councilor Yupango. Huling katanungan lang sa punong may akda ng PWDs. Kasama ba yung mga obese? Mga obese na tao, mga matataba. I-check ko lang po
kung kasama sila sa list. Actually, meron ho yan listahan ng mga kung ano yung considered na PWDs. Sasabihin ko na lang po sa inyo. Ayun, kasi pag merong requirement dyan, siguro 5 pounds na lang ako, pwede na ako kumuha ng PWD. In fairness, Councilor Nino, sa inyo pong sinabi po kanina, nakausap ko po si Director Refugoso. Actually, ngayon po talagang mahigpit ang pag-screen po nila. In fact, ang nagiging problema po ng ating social welfare is more on sa single parent kesa po dun sa PWD. I mean, pakonti-konti, alam po natin dati naging talamak yung pagbibigay ng fake na PWD. Pero ngayon po pakonti-konti. But then, yun po yun. So, wala na pong gusto magtanong. Uulitin ko po, at the end of the day, it's all about finances. Yung hinihingi po kanina ng city prosecutor, around 15 million additional. Yung sa dalawang employees o clerk of courts ng MTC and RTC, sa aking puntansya, more or less, 300,000. Yung sa mga judges po, hindi ko po alam kung ano po, magkano po. Ang rene-request po ni ni Councilor Fafugoso is 36 million. Ganun-ganun lang. 36 million. So mamili po tayo, judges o PWD, kung yun lang po yung pera natin. O yun lamang po. Again, meron ka po sasabihin? Pero marami po tayong matutulungan na mga bata na talaga naman po nangangailangan. Kasi po, dati rin naman po talaga kasama sila sa ordinansan to. Kaya lang, parang inano natin yung ordinansa na tinanggal natin. Ngayon po, ibinabalik lang po natin kasi mas kailangan po ng mga bata na disabled. Kaya para tulong na rin po ng city para sa kanila. Salamat po. Maraming salamat. And siguro bago ko lang i-recognize si Councilor Ricky Boy Isip, yung ating pong ipinasang ordinansa, lahat po ng mamamatay sa City of Manila, lahat, ang budget po lang natin doon is 45 million a year. Pero lahat magkakaroon po, no? So, ngayong wala tayong pera, talagang kailangan pag-isipan natin kung saan natin i-google o ilalagay ang kaban ng bayan. Tama po ba? And with that, Councilor Ricky Boy Isip. Nais ko lamang hong suportahan yung panukala ng ating butihing konsyal sa 3 distrito ng Maynila, yung pagbibigay tulong sa mga PWDs, lalo na po yung mga menor de edad. Sa kadahilanan po na ilang taon na rin po tayo naglilingkod bilang konsyal po at pag umiikot po tayo, lagi hong may mga magulang na lumalapit sa atin at sinasabi na sana ho sa anumang kaparaanan matulungan ng syudad ng Maynila ang anak kong merong kapansanan pagdating sa kanyang physical na kakayahan. At narinig ko rin naman ang ating mahal na mayor na ang puso niya, yung pagkalinga sa lungsod ng Maynila ay walang pinipili sa edad or sa katatayuan sa buhay. Tingin ko panahon na maidagdag din sa listahan ng mga tinutulungan ng syudad ng Maynila yung may mga kapansanan na minor de edad. Dahil ang masakit po nito, bata pa ho siya, nagsasuffer na ho siya sa ganitong sitwasyon ng kanyang buhay at mahaba pa ang kanyang tatahakin. Magandang matutunan niya at malaman niya na merong gobyernong lungsod ng Maynila na nagmamahal sa kanya. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Maraming salamat po, Konsihal Boy Isip. Okay, and with that, meron pa po bang gusto magtanong? Wala naman po ba? Again, pinapasalamatan ko lahat ng mga miyembro at lahat po ng mga konsyal at lahat ng bisita na tumangkilik po ng atin pong committee hearing on the Committee on Appropriation. And having that, wala na pong iba pa pong items sa ating pong agenda, I would like to declare this hearing adjourned. Adjourned declared by the Chair. Mag-uwi po kayo ng
Vice Mayor Yusel po sa bigay na payo. Ermita Church and Malate Church. Museums such as
Maraming salamat po kay Vice Mayor Yusego sa bigay na payo. Umaga po. Kami po sa Barangay 378, Zone 38, sa pamumuno po ni Chairman Gillian Risuelo, ay nagpapasalamat po sa ating butihing Vice Mayor, Yulser Bonyeto, sa isang malaking medical mission po na ginanap
kasama kong masisipag sa konseho, mga kapwa kong lingkod bayan, isang pinagpala at maulan hapon po sa inyong lahat. Kapatid, mga kasama, ito na ang bunga ng ating pagsisikap sa nakalipas na isang taon. Matapos ang 122 taon ng serbisyo ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, meron na po tayong official website na pwede pa po nating pagandahin sa mga susunod na panahon. Abot kamay na po ang mga panukalang ordinansa at resolusyon na ipasa ng ating konseho. Ito na po ang regalo natin sa mga susunod pang mga batang Maynila. Ito ang legasiya na maiiwan natin sa mga susunod na inerasyong lingkod bayan sa konseho. Iisa lamang ang hangarin ng inyong lingkod, to honor the legacy of those who came before us, to recognize their contributions to the city, to be grateful for their unwavering public service. At lahat tayo ay may kakayahang mag-iwan ng marka. Nais po nating gawing taunan ang paggawad ng dangal ng Konseho Award para sa mga individual na nag-iwan ng kanilang legasiya at marka sa larangan ng mga mambabatas at pamamalakad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila.
Mga kasama, lahat po tayo ay parte ng istorya ng ating konseho na habang buhay, mag-iiwan ng legasiya sa bawat Manileño. Simulan na muna, bubuksan muna natin sa isang panalangin itong ating committee hearing. Tayo po ay aawit din ng ating pambansang awit at bubuksan formal ang ating committee hearing. Habang inantay naman ho natin yung iba pong mga kasamahan ng panel na ito, tayo magre-recess. Ganun po muna gagawin. At least matapos na natin yung ating panimulang bahagi ng ating hearing. Okay po ba? So bago tayo magsimula, pagka tinawag na ho ang inyong pangalan ho ng asosasyon or organisasyon, kayo ilalapit ho dito sa ating mga podium o yung may mikropono ngayon, pindutin nyo lang po, iilaw yan. Pag ilaw ho, magsasalita kayo, sabihin nyo po ang inyong pangalan, ang inyong posisyon, at po ang anong organisasyon po yung inyong kinabibilangan, at tsaka nyo ho magsasalita kung bakit kayo nag-apply for accreditation, anong purpose po ng inyong asosasyon, at ano naman yung mga proyekto at kasalukuyan yung pong pinagagawa bilang isang organisasyon. Okay po ba yun? Okay. So, inaanyayahan ko muna ho lahat na tayo ay tumayo para sa ating panalangin. Ilagay po natin ating presensya sa ating Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Aming Ama, aming Diyos, sa hapong ito kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kalakasan, sa iyong mayamang awa at pagkakataon na kami binigyan mo ng buhay at mapapatuloy ang aming paglilingkod dito sa aming mahal na lungsod ng Maynila. Ganon din kami po humihingi ng iyong katalinuhan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa lahat ho ng mga organisasyon na narito na nagre-represent ng kanilang samahan. Maging ang mga kasamahan ko po dito na sa committee ito, hinihingi namin na sa lahat ng mga pag-uusapan, ito'y maging kapakipanganabangan o makakatulong ng malaki higit sa mga mamayan ng lungsod ng Maynila. Ito po'y aming dalangin at patuloy kaming umaasa sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang Committee on Cooperatives and NGOs and POs ngayong Agosto 24, taong 2023, ganap na 3:18 ng hapon ay formal nang binubuksan. Kayang magiliw, ewas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng partay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Makakaupo na po ang lahat. Kasama po natin ngayon ang ating butihing konsehal Elmer Par ng ika-6 na distrito at ang ating kasamahan, ang kanyang representative ng ating Minority Floor Leader, Konsehal Philip Lacuna, ang ating kasamaang Esmeralda Flores ay narito. Subalit meron pa ho tayong ilang mga miyembro pa ho na inaantay
So, habang po sila ay pababa na rin po dito, tayo muna ay panandalihang tatawag ho ng recess. 1 minute recess declared by the chair. Nais ko pong magpasalamat sa ating mayora na si Hani Lacuna at kay Vice Mayor Yul Servo at kay Congressman Valeriano at sa lahat ng konsehal ng Asenso Manileño. Malaking tulong po para sa mga barangay, sa aming mga constituent, ang proyektong ito. Dahil sa ngayon po mahal ang pagpapatuli. Kaya sana po mapagpatuloy niyo pa ang magandang proyektong ito. Maraming salamat po. Natuli na yung aking pamangkin kasi lagi niya akong kinukulit kung kailan ang tuli, kung kailan ang tuli. Ngayon naman natuli siya, inabot naman siya ng nervyos. Pero natuwa siya dahil binata na raw siya sa... wala na akong masasabi. Thank you sa mayor, sa vice mayor natin, mga konsyal. Thank you po sa project ning ito at wala po akong problema sa gastos.
masaya naman kasi nakalibre kami kaysa sa may bayad. Tsagaan nga lang, init. Super thank you po sa mga kagawad, sa mga congressman, saka sa mga vice mayor, mayor ng Manila. Super thank you po kasi nagbigay po kayo ng ganitong oportunidad para sa mga kabataan na katulad nila. Na yung mga iba na hindi kaya magbayad sa mga public, ay sa mga private, pero super happy.